Naimbag ti Apo, ket agyaman kayo nga rod ken kuana. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Agyaman kay iti Dios dagiti di Dios. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Agyaman kay iti Apo dagiti Apo. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Isulaing ti makaramid kadagiti naindaklan a milagro. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Inaramid na dagiti langit babaen ti kinasirbina. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Impasdek na ti daga iti rabaw dagiti danum. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Pinarsona ti init ken ti bulan. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Insaad na ti init amang ituray iti aldaw. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Inkabil na ti bulan ken dagiti bitwen amang ituray iti rabii. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Di na tay nalipatan, idi naparmek tayo. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Ket inispal na tayo kadagiti kabusor tayo. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Ikan na iti kanen ti amin na pinarsuana. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Agyaman kayo ti Diyos ti langit. Agnanayon ti agbaliw nga ayat na. Kararag tayo. Apo Diyos, amami ama nakabalin amin. Ibkas mi ti panagyaman mi ken ka, isalaknib ken karadkad, ay impaay mo kadakan. Agyaman kami apo, iti gundaway nga makapagserbig kami manen ken ka. Luktan ti puso ken isip mi, apo, iti panagdengeg, iti mensahe tangal daw. Pakawanan na kami apo, kadagiti nagbasulan mi. Amin dagitoy adawat ken panagyaman mi. Si Papa kumbabak nga dawatan mi, babaen tinagan ni Apo mi Jesus. Amen.
Good morning! Dahito iti aldaw nga naramid ti Apo, agragsak tayo ken agrambak tayo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mga kapatid, sa linggong ito, pinagdiriwang natin dito sa ating simbahan ang Love Sunday. Linggo ng pagmamahal. Domingo ti ayat. So gapuna, ano mapansin nyo ti liturhiya tayo, ti printed bulletin tayo, ti call to worship tayo kat ti response agnanayon ti agbaliw ngayat na. Sa ating call to worship, or ayap ti panagdayaw from Psalm 136, 1 to 9 hanggang 23 to 26, yung tugon dyan ay, His love is eternal. Ito po'y bahagi ng pagsamba ng mga Hudyo, ng mga Israelita sa templo. Sinasalaysay ng worship leader, yung mga ginawa ng Diyos, at sasagot naman ang mga tao, His love is eternal. Agnanayon, tidi agbaliw nga ayat na. So, we have just had a taste of synagogue and temple worship. Dahil sa linggong ito na pagdiriwang natin ng Love Sunday, we first and foremost recognize the love of God. Una-una, kinikilala natin ang pagmamahal ng Diyos. At pangalawa, yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Pangatlo, ang pagmamahalan ng mag-asawa. Pangatlo lang po yun sa pagdiriwang na Love Sunday. Again, anong una? Pagmamahal ng Diyos sa atin at pagmamahal natin sa Diyos. Pangalawa, pagmamahal natin sa ating kapwa. At pangatlo, pagmamahalan ng mga magsing-irog. Pagmamahalan ng mga mag-asawa. Yun yung tatlong aspeto ng pagmamahal na ating pinagdiriwang sa linggong ito. Pangalawa, pagkatapos po ng sermon ay ang renewal of marriage vows. Sa mga mag-asawa, meron pong ulitin natin yung ginawa natin last year. Magagather po kayo lahat sa likod. Nagaantay na yung inyong mga bouquet doon, mga brides again. Sa mga babaeng may asawa, nagaantay na po yung mga bouquet doon sa likod. And habang tumutugtog yung ating mga fiddlers, lumang term, ano? Mga violinists, kayo ay magmamarcha papunta dito sa harap. And then we'll have the ceremony of renewal of marriage vows. Pangatlo, dahil sa Love Sunday ngayon, syempre, on, we have the Love Sunday special offering. During the singing of the closing hymn, doon din po natin ibibigay ang ating special offering, Love Sunday special offering. Pang-apat, Ate Marlene, Ate Genesis, pwede po bang kunin nyo yung mga ganito? Ano po ito? Hindi po to report card. Nakasanayan natin kapag ganito kalaking envelope, progress report card eh. Kung atin pong bubuksan ito, meron isang napaka-colorful na folder, Victory Lenten folder, 40 days prayer and fasting. Unique po sa atin ito. Tayo po ang nagpasimula nito last year.
Pero may bagong feature po ito ngayon. Siyempre, tulad ng dati, meron pong 40 days ito sa likod. Hindi masyadong kita. JC, pwede bang i-zoom mo ito? Hopefully makikita. Para sa mga nasa online, ayaw. So may day 1 hanggang day 40, and then the second column yung amount. Bakit yung amount? Kasi po, mula Miyerkules, beginning Wednesday, Ash Wednesday na po sa Miyerkules. Simula Miyerkules sa Ash Wednesday, magsisimula na po yung panahon ng Kwaresma. At sa panahon ng Kwaresma, bahagi po ng ating paggunita sa paghihirap at pagmamahal ni Kristo sa atin ay ang ating fasting. Fasting. Now, iba't ibang klase po yung ating fasting. May nagfa-fast sa gadget. Kapag 8 hours or 12 hours a day ang kanilang paggamit ng gadget, magiging 6 hours na lang. Babawasan nila yon. Yung panonood ng TV, sa halip na 5 hours, magiging 3 hours na lang. Babawasan nila yon. Anong gagawin nila sa mga oras na yon? Mananalangin, magbabasa ng Biblia. Meron naman yung ibang pagpa-fast ay sa pagkain. Sa halip na iinom ng Coke araw-araw, babawasan niya yung Coke niya sa isang araw. Mababawasan yung Coke Zero. Sa halip na 2 lata ng Coke Zero, isa na lang. Sa halip na kakain ng tinapay, 2 tinapay, isa na lang. Magbabawas sa pagkain. O di kaya, isang meal, sa halip na kakain ng lunch, hindi nakakain ng lunch, or sa halip na kakain ng hapunan, hindi nakakain ng hapunan. At yung mga natipid niya sa hindi niya pagkain, ilalagay dito, sa envelope na to. Yung mga natipid natin sa hindi natin pagkain, ilalagay natin dito. Kung yung isang lata ng Coke Zero ay magkano ng Juvie? Si Juvie, alam kong bumibili ng Coke Zero na nakalata eh. Binubuking ko ba? Halimbawa, 35 or 40, dahil hindi tayo kumain o hindi tayo minom ng isang Coke in can or isang bote ng Coke, yung natipid natin, ilalagay natin dito. Kapag di naman tayo kumain ng hapunan or tanghalian, yung supposed to be ginastos natin sa pagkain natin, ilalagay natin dito. Bakit? Ito po'y pakikibahagi natin. Yun ang tinatawag na fasting. Bakit ganon? Sa hindi natin pagkain o pagbabawas natin ng pagkain, maliban sa nakakaganda to sa ating kalusugan, ano teacher? Yun din po ay pakikibahagi natin sa paghihirap ni Kristo. We deny part of the things, we deny ourselves part of the things that we like to do. Pinagkakait natin sa ating sarili yung mga bagay-bagay na gusto-gusto natin ginagawa. At ipagkakalob natin iyon kay Kristo. So, ilalagay natin dito yung mga natipid natin. For ilang araw? 40 araw. For 40 days. Kung kahit kapag ang natipid nyo sa pagkain sa isang araw ay 60 pesos, edi yung day 1, 60 pesos. Day 2, ganun din. Hanggang day 40. 40 dias. Meron din pong kabahagi nito ay ito yung bagong feature nito. The 2024 Lenten Calendar, 40 crosses.
Ah, teka. Sige nga. Sino po ang mayroon ng ganito? Pakilabas nga po ninyo. Ayan. May 40 crosses dito, di po ba? Pero hindi lang 40 ang cross nito kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. May cross pati yung sa linggo. Ang Lent po o Kwaresma ay 40 days before Easter Sunday. Yun nga lang, hindi po kasama doon ang linggo. Yung 40 days of Lent, hindi kasama ang linggo. Bakit hindi kasama ang linggo? Bakit Lunes hanggang Sabado lang? Kasi yung linggo ay mini Easter or mga maliliit, kumbaga, na Easter Day. Kasi tuwing linggo, in the church, we encounter the risen Lord. And so, hindi tayo nagfa-fasting pag linggo. Ang ginagawa natin, feasting. Kaya dito sa NACS, pagkatapos ng dawn prayer, may pagkain. Pagkatapos ng Ilocano service, may pagkain. Pagkatapos ng traditional service sa Sunday school, may pagkain. Pagkatapos ng pagkain sa lunch, may meeting. At sa meeting, meron ding snacks. Kaya dito sa NACS, pag linggo, walang fasting. We only have feasting. Kasi hindi naman talaga bahagi ng 40 days of Lent ang Sunday. So, walang fasting doon. Maliban na lang kung gusto nyo pa rin mag-fast. At yung mga natipid nyo sa pag-fast nyo, ilalagay pa rin dito. So, kung magkano man ang nailagay nyo dito sa bawat araw, pakisulat po dito sa likod. Ngayon, dito sa cross, halimbawa, Day 1, Ash Wednesday, February 14. Sabi dito, "This Lent, I will show my love for Jesus. Sa panahon ito ng Kwaresma, ipapakita kong pagmamahal ko kay Kristo sa pamamagitan ng paggawa ko sa mga ito bawat araw. To show what I have done, I will color a cross each day to match one of the good deeds below." Sa bawat paggawa ko ng kabutihan, kukulayan ko yung cross ng katumbas sa ginawa kong kabutihan. Halimbawa, Ash Wednesday, February 14. Green cross, I said an extra prayer. Kapag yung panalangin mo ay 5 minuto lang ngayon dahil sa panahon ng Kwaresma, naging 10 minuto, 8 minuto, or nagdagdag ka ng oras sa panalangin, kukulayan mo rin ng green yung araw na yon. O di ka naman, purple cross, I help someone. Mayroon kang tinulungan sa araw na yan. So, ang kulay na ilalagay mo ay purple. Red naman kapag I did something good that was hard for me to do. Meron akong ginawang mabuting bagay na mahirap ko dapat gawin. Pero nagawa ko. Pula naman ang lalagyan nating kulay. Yellow kapag I did what I was supposed to do without being told. Ginawa ko yung dapat na gawin ko kahit na hindi ako sinasabihan. Yellow cross yon. Halimbawa, ikaw ay naghugas ng plato. Dapat mo namang gawin yon pero hindi mo na inantay na pakihugasan nga yung plato. Nag-volunteer ka na talaga, immediately ginawa mo na yon. Yellow ang kulay natin sa cross. Pero kung ginawa nyo yung 4 na yan sa isang araw, 4 na kulay din ang ilalagay nyo. Pero dahil sa glossy ito mga kapatid, medyo mahirap dumikit yung Crayola. Sinubukan namin ni Teacher Sharon kahapon, yung highlighter, dikit na dikit. Yung highlighter, dikit na dikit. Pwede naman yung ballpen, kaya lang iganon mo na maigi. So, ito po,
Bahagi po ito ng ating Lenten discipline. Bilang pakikibahagi natin sa paghihirap ni Kristo sa panahon ng Kwaresma o paggunitan natin sa paghihirap ni Kristo sa panahon ng Kwaresma, ginagawa natin ito. Kailan natin dadalhin ito? Sa Easter Sunday or sa Resurrection Day worship service, dadalhin natin ito. Ay dadalhin natin ito. Iaalay natin ito sa Panginoon. Sa Easter Sunday. Bilang sasabi natin sa Panginoon, Panginoon, napagtagumpayan ko ang aking sarili. Kaninang breakfast ang usapan namin, we are struggling to sin or we are struggling against ourselves. Nakikibaka tayo sa ating sarili. Bahagi po ito sa ating pakikibaka sa ating sarili. Kapag nagtagumpay tayo, iaalay natin ito bilang simbolo nating pagtatagumpay. Kaya victory Lenten folder ito. Simbolo ng ating katagumpayan. At sa pakikibahagi din natin sa pagtatagumpay ni Kristo sa kamatayan. Last, sa Miyerkules na po, February 14, araw ng mga puso, yun din po ang unang araw ng Kwaresma, tulad na nabanggit ko kanina. Ash Wednesday. Ash Wednesday. Mayroon po tayong pagsamba sa Miyerkules. Alas 9 po ng umaga. May pagsamba tayo dito sa simbahan sa Miyerkules, oras ng alas 9 ng umaga. Bilang paggunita sa Ash Wednesday, unang araw ng Kwaresma. Kasama po dyan sa ating pagsamba ay ang paglalagay ng abo sa noo. Paglalagay ng abo sa noo. Then, pagkatapos po ng ating pagsamba, kaming mga pastor nyo, si Pastor Edgar, doon po sa barangay, doon siya maglalagay ng abo sa mga taong gusto magpalagay ng abo. Sila ni Teacher Sharon. Ako at saka si Teacher Abby, dyan naman sa tapat ng simbahan, dyan ang stasyon namin, maglalagay din kami ng abo sa noo ng lahat ng mga gustong magpalagay ng abo sa kanilang noo. Alam niyo mga kapatid, last year, ang daming nagpalagay ng abo sa kanilang noo. Pero kakaiba sa atin kasi pinapanalangin namin sila. Bago namin lagyan ng abo yung noo nila, pinapanalangin namin sila. At ang maganda, tumitigil yung mga taxi, tumitigil yung mga motor, mga sasakyan, dyan sa tapat upang magpalagay ng abo. Eto pa, nagsara na kami. Sinasara na yung pintuan, nandito na kami, nasa loob na kami ng simbahan, may humahabol pa. May humahabol pa. Naging balita sa kalsada na dito sa Nax United Methodist Church, may mga fathers. Father tawag sa amin ni Pastor Sani Lasire na naglalagay ng abo sa noo. Kaya hinabol kami dito sa loob, nagpalagay pa din sila ng abo sa noo. Ano bang simbolo nun? Yung paglalagay ng abo sa noo, una, sumisimbolo sa ating pagiging tao, pagiging mortal. Kasi habang nilalagay yung abo sa noo, alalahanin mong ikay galing sa alikabok at sa alikabok ikay babalik. Yun ang sinasabi namin. Sumisimbolo sa ating pagiging mortal, pagiging tao, at sinisimbolo din yung kahit na tayo mortal, dahil sa krus ni Jesus, tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. May biyaya ng buhay na walang hanggan, simbolo ng cross. Yun po yung, ang simbolo ay ang cross rather. Yun ang gagawin natin sa Miyerkules, Ash Wednesday. Kung kaya't ine-encourage namin kayo na dumalo sa Miyerkules alas 9 ng umaga para sa ating Ash Wednesday service. Tayo rin nagpapasalamat dahil nandito yung ating mga nabanggit ko kanina,
mga violinists. Later on, may mga Sundays na di ko sila hayaang uupo dito sa loob, kundi dito sila sa harap mismo. At sana mas marami pang ma-encourage na tumugtog ng violin. Tuwing Sabado po, may guitar lesson tayo. Later on, drums ang ituturo. Bass guitar, drums, keyboard, at kung paano mag-lead ng praise and worship. Tuwing hapon po ng linggo naman, meron tayong violin lesson. Sa mga gusto pong matuto kung paano tumugtog ng violin, meron po tayong nagtuturo dito ng pagtugtog ng violin. Every Sunday po yan, ng hapon. 2:00 actually. So, please, if you want to learn how to play the violin, sabihan lang po kami at i-refer namin kayo sa ating tagaturo. Muli, magandang umaga sa atin at pagpapala ang sumaating lahat. Happy birthday! Sino-sino yung mga birthday celebrators sa linggong ito? Aba, nandito na sa harap. We have Lulu Virayduca, Sharina Sayo, Ernesto Sayo, Cynthia Valencia, Justin Paul Reyes, Dennis Aquino, Samuel Landingin, si Kuya Sam, Tenny Nedlin, Juanita Yu, Christy Flores, Jovi Lava, Michael Sumagaysay, Patrick Melencio, Juvita Asilo, Sean, Dave Miral. At sino pa po yung mga birthday celebrators? Actually, hindi pa na-incorporate dito yung pangalan ng mga taga-Muñoz. Sino po yung mga birthday celebrators pa na nandito ngayon? Pwede po bang pumunta kayo dito sa harap? Isa lang ba? Ayan. Ngayon naman, pansinin po natin yung ating mga katabi. May bago po ba sa nakasama natin? Sino po dito ang first time dito sa NACS? Pwede po bang pumunta rin kayo dito sa harap? Pakisamahan po sila. Ayan. Wow. Welcome po dito sa NACS United Methodist Church. Taga saan po kayo? Oh. Pag nandito kayo, you are always welcome dito sa NACS United Methodist Church. 2, 4, 6, 6 sila. Tapos, 2 yung nagdiriwan ng kalang birthdays. Ate Marlene, pakibigyan sila bigyan ng ballpen yan. Hindi jacket ballpen. Remembrance po ninyo sa una nyong pagpunta dito sa NACS United Methodist Church. Huwag po kayo mag-alala. Pag naka-rebuild na tayo siguro, hindi na lang ballpen. Ano Kuya June? Jacket na. Kasi malamig na. Naka-aircon na tayo nun. Sige po. Can we just extend our hands toward our birthday celebrators and our guests at ipanalangin natin sila. Maraming salamat o Diyos sa buhay ng mga kapatid na nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito. Dalangin ko, Panginoon, ang espesyal na pagpapala para sa kanila.
pakinggan ang kanilang mga kahilingan sa iyo. Pagkaloob mga to, i-bless mo rin kanilang pag-aaral, ang kanilang paglilingkod sa iyo, kanilang mga magulang. I-bless mo ang kanilang mga plano. O Diyos, ganun din. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na to na nakasama namin sa unang pagkakataon sa pananambahan. Dawatikan kawapo para buramida, benisyon kayo nawa ang siyang patuloy na gabay nila. At sa kanilang pagsama sa pananambahan, maramdaman nawa nila na sa simbahang ito, sila'y hindi iba, kundi sila'y kasama sa pamilya ng NACS United Methodist Church, pamilya ng mga Kristiyano. I-bless mo ang pamilyang ito at mga kapatid na ito, pakinggan din ka lang mga kahilingan sa inyo. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Atin natin silang kantahan. Sa mga bisita natin. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless po sa inyo. Salamat po, salamat po. Atin ngayon pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Bago yun, atin mo nang saksihan ang papuri galing sa mga bata.
Sige, mga bata, luhod muna kayo dito. Luhod muna. At pwede po bang pakidala lahat ng mga bata dito sa harap? Sige, atin natin sila ipanalangin. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga batang ito. Mga bata na sa kanilang kapusmusan ay ginagamit mo upang sa ganun ay mapahayag ang iyong pagmamahal at kadakilaan. Dalangin namin, Panginoon, nawa lumaki ang mga batang ito na may takot sa iyo, may paggalang sa kapwa at sa mga magulang, malusog, malayo sa anumang mga sakit, at matalino. Dalangin din namin, Panginoon, tulungan mo ang mga batang ito, gano'n din ka lang mga magulang. Hamunin mo ang simbahang ito na sana maramdaman namin ang responsibilidad at magkaroon kami ng sense of responsibility sa mga batang ito. Na sila ay mga responsibilidad namin lalo sa kanilang paglagong spiritual. Sa ngalan mo, Kristo, tinatalaga namin sila at ang kanilang mga magulang at pamilya. Amen. Amen. Thank you, kids. Pakinggan natin na yung pagbasa sa banal na kasulatan. Panakaiba sa itinasanto na surat. Muna ako rinto, 13. Uray no makasauwak kadagiti pagsasao dagiti tattao, wenno dagiti angheles. Ngem no awan ayat ko, awan serbiti panagsaritak, ken awan dumak, iti makatitileng nga aweng tigansa, wenno naringgor nga uniti piyang-piyang. Uray no nalaingak nga mga saba, uray no maawatak amin a palimed. Uray no napigsati pamatik tapno mayalis ko dagiti bampantay. Ngem no awan ayat ko, awan serserbik. Uray no ipadawat ko ti amin nga adda kanyak. Ken uray pay ited ko ti bagik tapno mapuuran. Ngem no awan met ayat kanyak, awan magungunak. Ti ayat na anus ken naasi. Saan an naimon wenno napasindayag wenno natangsit. Saan an naalas ti kababalin na wenno naimot wenno nalaka nga agpungtot. Awan impen na asakit tinakem. Saan na pagragsakan ti dakes. Sakan na ket diti kinapudno. Ti iyat itured na amin abanag. Mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturan na amin. Ti iyat agpaot nga agnanayon. Ada dagiti na ipaltiing kaskasaba ngem saan da nga agpaot. Ada sagot amang ted iti kabailan nga agsaw iti sabali pagsasao ngem agibus. Ada panakaammo ngem agpatingganto. Tasaan pay naan ti ammo tayo. Kastamet dagiti na ipaltiing akas kasaba. Ngem inton dumteng ti naan anay abanag agpukaw ton ti adda pagkurangan na. Idi ubingak, inuubing ti panagsaok, ti panagriknak, ken ti panagpanunot ko. Itata na taeng nganakon, inwaksikon dagiti inubing nga ugali. Ti makita tayo ita, kaslan na kudrep aladawan iti sarming. Ngem makita tayo tonti iti rupan-rupa.
Adda pagkurangan ti amok ita. Ngem kalpasan na nan anay to akas iti panakaamo ti Diyos kanyak. Kabayatan na dagitoy talo ti agtalinaed. Pamati namnama ayat. Ngem ti kangrunaan kadagitoy iso iti ayat. Isaw ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Isaw ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagnaan. Isaw ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagnaan. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pagkalipas ng 6 days, sinama ni Jesus sina Peter, James at John sa mataas na bundok at wala silang ibang kasama. Habang nandun sila, nakita nilang nagbago ang itsura ni Jesus. Nagdingning sa sobrang puti ang damit niya. Walang tatalo sa sobrang kaputian nito. Tapos nakita ng 3 disciples, sina Elijah at Moses, na nakikipag-usap kay Jesus. Sabi ni Peter kay Jesus, "Teacher, mabuti pong nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tent. Isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elijah." Sobra talagang natakot sina Peter, kaya't hindi niya alam ang mga pinagsasabi niya. At nagkaroon ng ulap sa may taas nila. Tapos may boses galing sa ulap na nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak, makinig kayo sa kanya." Nung tumingin ang mga disciples sa paligid, wala silang nakitang ibang tao. Si Jesus na lang ang kasama nila doon. Habang pababa sila sa bundok, sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag niyong ikwento kahit kanino yung nakita niyo hanggang sa time na muling mabuhay ang Son of Man." Mga kapatid, ang Ebanghelyo na ating Panginoon. Adayaw ka, O Apo Hesukristo. Isaw, ti silaw, ti dalan ko, ken lawag, ti pagnaan. Isaw, ti silaw, ti dalan ko, ken lawag, ti pagnaan. Mensahe ti kanta, Nax UMC Choir.
Love grows here. Ito po yung kanta na ating choir. Habang pinapakinggan ko sila, nakapikit ako para akong dinuduyan. Thank you, choir. Muli, good morning! Ayun, no? Iwan muna kita dito, engineer. Tulad na nasabi ko kanina, ngayong linggong ito, pinagdiriwang natin ang dalawang bagay. Una, liturgically, today is Transfiguration Sunday. Kahit yung binasa natin na Ebanghelyo ay yung kwento kung paano nagbago ang itsura ni Jesus. Transfiguration. At yung pangalawang okasyon ay Love Sunday. Linggo ng pagmamahal. Kahit yung unang pagbasa natin kanina ay mula sa unang Korinto chapter 13. 1 Corinthians 13 or the love chapter. Ngayon, ang isang problema ko noon, paano ko i-connect yung dalawa? Paano ko kaya i-connect yung pagbabagong anyo ni Jesus sa Love Sunday? Tapos may renewal of vows pa. Hirap maging pastor, ano? Subukan natin. Una, pansinin po natin yung ating ebanghelyo. For, sabi ko, hindi pwede na hindi natin tingnan yung pagbabagong anyo ni Jesus. Saan ang mabalin? Saan tayo kitain? Hindi pa nagbalbaliw tilangan ni Jesus. Napatigda ito'y kada tayo Kristiyano. Napakahalaga sa atin ito bilang mga Kristiyano, yung mensahe ng pagbabagong anyo ni Jesus. Bakit? Kasi ito yung huling-huling kwento bago natin tingnan yung mga katuruan ni Jesus patungkol sa kanyang paghihirap at eventually kamatayan. Hanggang sa hindi na lang kwento o katuruan kundi yung kanyang aktual na paghihirap at kamatayan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. This is the last Sunday before we enter Lent. So, bago tinanggap ni Jesus yung kanyang misyon, o bago talaga inimbibe, or bago talaga totally na isinapuso, hindi naman talaga isinapuso, kundi from the very start, kaya nga nagpabinyag si Jesus Dahil he had his baptism, vicarious baptism. Ibig sabihin nun, on behalf of us, he was baptized. Pero bago niya talaga lubusang tinanggap yung kanyang pagiging Mesiyas, yung siya'y mamamatay para sa lahat, naganap ang kanyang pagbabagong anyo. Pansinin natin yung kwento ng Transfiguration, yung pagbabagong anyo ni Jesus. Sa Gospel of Mark, yung binasa natin kanina, sinabi si Jesus ay umakyat sa bundok at namili ng kanyang tatlong alagad, Peter, James, and John. Ito yung tinatawag natin na inner circle among the disciples. The core among the core. The core, ano kayo June? The core among the core. The inner circle. Kasi, sa mga alagad ni Jesus, mayroong inner circle, yung tatlong to, and then we have the 12 disciples, and then the 70. Or 72. Pero, sa napakahalagang bahagi ng ministeryo ni Jesus, tinawag niya yung kanyang inner circle, Peter, James, and John. Umakyat sila sa bundok
At doon, nanalangin. Ngayon, huwag nyo nang tanungin sa akin kung bakit inner circle o bakit may 3 pinili si Jesus. That would take a lot of discussion. Hindi tayo matatapos dito kapag i-discuss ko yun sa inyo. Kailangan pag-usapan natin yan sa isang Bible study. Or, gaya ng sinabi, yung ginawa namin ni Kuya Jun kaninang breakfast, Bible clinic or open Bible, open discussion, o magtanong kayo, sasagot ako, or kami mga pastor, ganon. Namimiss ko actually yun. Yun yung unang encounter ko sa Ilocano Fellowship ng NACS eh. Yung retreat sa Tagaytay, malala nyo yun? Yun din ang unang encounter ko kay dalit attorney Larida. Nagtanong siya ng isang tanong na sa Biblia, walang sagot eh. Hindi, kahit ang Biblia, hindi niya masasagot yung tanong niya. Ay, ganun ba yung tanong na tinanong niya sa akin? Kaya sabi ko, attorney, aaminin ko po, dahil walang sagot ang Biblia dyan, wala rin akong sagot dyan. Kung gusto niyo malaman ang sagot, antayin niyo makapunta kayo sa langit. At itanong niyo kay Jesus. Ayun nga, umakyat na sa... Sigurado ko, yung tanong niya, nasagot na. Yun, retreat sa Tagaytay. Yun yung unang encounter ko sa Ilocano Fellowship ng NACS. Way back 2013, 2014. Hindi ko na maalala yun. Yung retreat ng Ilocano Fellowship sa Tagaytay. May mga t-shirts pa kayo nun eh. So, pero talaga namimiss ko yung ganong Bible clinic at open Bible discussion. Pansinin natin. Si Jesus, in-invite niya yung 3 alagad. Umakyat sa bundok. Sa Gospel according to Luke, ang ganda ng kanyang sinabi. Sa Luke, Jesus went up to the mountain to pray. Umakyat si Jesus sa bundok kasama yung 3 alagad upang manalangin. Whenever Jesus went up to a mountain or to a hill, He always pray. Bakit doon pinipili niya yung isang mataas na lugar upang manalangin? Kasi sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, meron po silang kaisipan at paniniwala na the higher you are, the higher plane you are, the nearer you are to God. Kapag ikay nasa mataas na lugar, mas malapit ka sa Diyos. Yun po yung paniniwala nila noon. And so, whenever they pray, they make sure na sila'y nasa mataas na lugar. Kaya't ang city of Jerusalem, actually, nasa ibabaw yan ng bundok. Ang Mount Zion, andun, sa tuktok nito, doon na itayo yung syudad ng Jerusalem. The temple of God was actually built on top of the mountain. Kasi ang paniniwala, again, ang paniniwala nila noon, the higher you are, the higher plane you are, the nearer you are to God. Si Jesus, ganun din. Umakyat siya sa bundok at doon nanalangin. And while praying, habang siya'y nananalangin, he received a special revelation. Tumanggap siya ng isang special na revelation. Ano ito? He had this transfiguration. Transformed. His figure was transformed. Ang ginamit na Greek word dito ay metamorphosis. Ano ang metamorphosis? What is this process? Metamorphosis.
Yung pagbabago ng isang butterfly mula sa isang cocoon hanggang sa naging isang paru-paro, that process is called metamorphosis. From the Greek word metamorphe. Yun ang Greek word na ginamit dito sa transfiguration. Metamorphosis. From Jesus having an ordinary earthly body, nagbago yung kanyang anyo at naging napakaningning. There is that transformation. Napakaliwanag. Hindi lang yung kanyang kasuotan ang nagniningning, hindi lang yung kanyang kasuotan ang nagliliwanag, kundi ang kanyang buong katawan, ulo hanggang paa, nagliliwanag. Pero hindi po iyon literal. Yung iba kasi, ininterpret nila ito na literal. Ano po bang ibig sabihin nun? Hindi po literal na nagbago yung itsura ni Jesus, kundi nagbago yung kanyang pananaw. He has totally taken upon himself, seriously, his mission as the Messiah. Yung kanyang misyon bilang Mesiyas, na siya'y mamamatay para sa sangkatauhan. And take note, friends, this transfiguration or metamorphosis, this transformation happened while Jesus was in prayer. Kung last Sunday, sinabi natin na during prayer time, may pagbabagong nagaganap, ganito rin ang nangyari kay Jesus. Sa panahon na siya'y nakikipag-usap sa Ama, sa panahon na siya'y nananalangin sa Ama, ay naliwanagan siya. He was enlightened. He has fully accepted his mission as the Savior of the world. Lubusan niyang tinanggap yung kanyang misyon na manunubos ng sangkatauhan, kung kaya't sabi niya, maaring sa kanyang pananalangin, sinabihan siya ng Ama, mamamatay ka upang maligtas ang sangkatauhan mula kamatayan. Pansinin natin, pero after this, meron pa ring medyo alinlangan si Jesus eh. Nung nasa Garden of Gethsemane, maalala nyo? Sabi ni Jesus, Ama, kung paari lang po sana, let this cup of suffering pass over me. Huwag mong hayaan na ako'y maghirap ng ganito. Pero pagkatapos doon, sinabi din niya, for hindi po ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang inyong kalooban. But not my will, but yours be done. So, there is that enlightenment that happened during prayer time. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Kumusta muli ang ating prayer time? Kumusta ang ating panahon ng pananalangin? Whenever we pray, tuwing tayo nananalangin, sana meron tayong bagong mensahe mula sa Diyos na natatanggap. Iti tunggal pa nagkararag tayo, at kumabaro ang mensahe, ang maawat tayo manipod iti Diyos. We should receive a new message from the Lord every time we pray. Which means, when we pray, we need to listen. Hindi po yung tayo yung dada ng dada, tayo yung salta ng salta sa Panginoon. Dapat meron din tayong panahon upang makinig. Paano tayo makakatanggap ng mensahe mula sa Diyos kung ayaw naman nating makinig?
Prayer time is not just talking to God. Prayer time is also listening to God. Listening to God. Hindi po yun, Lord, sana ganito. Lord, sana ganito. Please po ganito, please po ganito, please ganito. Amen. Sino nagsalta doon? Tayo. Nasaan yung panahon upang makinig tayo sa kanyang salita, sa kanyang tinig? Walay. Wala. Nada. Kaya't di nyo pa mapansin kapag ako'y nananalangin, ako'y tumitigil muna. Lord, speak to us, speak to me. Panginoon, mangusap po kayo sa akin, mangusap kayo sa amin. Hindi yung, sige, hingin natin si kapatid gito na siyang manalangin. Pagkarinig sa pakan, let us pray. Then, amen. Huh? Anong sinabi kaya ng Diyos sa kanya? Ni wala man siyang binigay na oras para kahit ilang segundo lang sana upang mangusap ang Panginoon sa kanya. So, let us review our prayer attitude. Let us review kung paano tayo manalangin. Prayer is our time to talk to God and time for God to talk to us. So it was sa panahon na si Jesus ay nanalangin, na nakatanggap siya ng mensahe mula sa Ama. Itong dahilan ko bakit siya nagliwanag. Parang, salamat, may sinabi ka sa akin. Hindi po literal na nagningning ng kagaya sa isang 500 or 1,000 watts na bumbilya. No. Naliwanagan siya. Ganon din dapat sana tayo. Every time we go to God in prayer. Pangalawa, sabi ng text, nakita ng mga alagad na sina Peter, James, and John, sina Moses at Elijah na nakikipag-usap kay Jesus. Some Bible scholars, yung ibang mga Bible scholars, tinake nila ito na literal. Literal na, in-interpret nila ito. Na nakita talaga nila si Moses at Elijah na kausap si Jesus. They may be right on some points, pero mayroon akong i-offer na ibang interpretation nito. Actually, dalawang interpretation. Two interpretations. Una, when Jesus was seen talking to Moses and Elijah, Moses there represents the law. Ibig sabihin, sa panahon ng pananalangin, ipinaalala sa kanya ng Ama yung banal na kasultan, ang lumang tipan. Moses there represents the scripture, represents the law. Yung mga batas. Ganon din. Si Elijah represents the prophets. Ipinaalala sa kanya ng Ama kung ano ang sinabi ng mga propeta. For in Jesus, the scripture is ay lubusang naganap. Jesus is the fulfillment of the scriptures. Si Jesus ang lubusang kaganapan ng banal na kasulatan. Jesus is the fulfillment of the books of the law and books of the prophets. Yun ang ibig sabihin nun ng si Jesus ay nakipag-usap kay Moses at kay Elias. Jesus is a fulfillment of the scriptures.
naintindihan ni Jesus yung kanyang misyon. At ito yung sinasabi ng banal na kasulatan mula sa panulat ni Moses at sa mga propeta. Second interpretation. Di ko alam kung may libro na nasulat o commentary na nasulat na ito yung interpretation. Pero sa aking pagsasaliksik sa tekstong ito, mayroon akong isang bagay na na-discover. That Jesus is both the Lord of the dead and of the living. Bakit dead and the living? Moses, siya'y namatay. At kinuha ng mga anghel si Moses at dinala sa kalangitan. The living, Elijah. Elijah, according to the scriptures, never experienced death. He has never seen death. Bakit? Sa halip na siya'y mamatay, siya'y inakyat sa langit. So, Moses and Elijah there symbolizes Jesus as the Lord of both the living and the dead. The living represented by Elijah and the dead represented by Moses. Friends, Jesus is the Lord of all, both the living and the dead. And all those happened, or all those were realized by Jesus when he was praying. And then, lastly, dahil 18 minutes na, 18 minutes na, bilis naman. Last point, marami pa sana eh. Last point. Anong sinabi ng Ama sa mga alagad ni Jesus? This is my beloved Son. Listen to Him. Ito ang minamahal kong anak. Makinig kayo sa Kanya. Sinabi ng Ama kina Peter, James, and John na makinig sila kay Jesus. Ano pang dapat nilang pakinggan kay Jesus? Sabi ni Jesus, ayon sa panulat ayon kay San Juan, greater love has no one than this, for one man to die for his friends. Love one another the way that I love you. Love your neighbor the way that you love yourself. Love God above all. A new commandment I give unto you, that you love one another. Itong mga tagubilin ni Jesus sa kanila, na sila'y dapat matutong magmahal. Anong sabi ng Ama? Listen to Him. Anong sabi ni Jesus? Love. Love God. Love others. At napakaganda na ngayong Transfiguration Sunday, we listen to the Father and we listen to Jesus. We hear the Father telling us, listen to Him, listen to Jesus. And anong sinasabi at anong sinabi ni Jesus na dapat natin pakinggan? Magmahalan kayo. Learn how to love. Friends, Transfiguration Sunday is not just about prayer. Transfiguration Sunday is not just realizing that Jesus is our Lord, both of the living and the dead. Transfiguration Sunday is not just receiving a revelation, a message from the God. Transfiguration Sunday is also about listening to Jesus. Transfiguration Sunday is also about listening to His words that we need to love. We need to love. It is only in loving others, friends, in loving others that we really love God. This Transfiguration Sunday and Love Sunday, may we all, most of all, listen to Jesus. Yes, we pray. We receive a message from God. We receive a revelation from God. We recognize Jesus as our Lord,
But most of all, we listen to His words telling us, love others. Love God and love others. Muli, 21 minutes. Good morning. God bless us all. Ngayon, tinatawagan ko lahat ng mga mag-asawa na narito ngayon, pwede po bang pumunta kayo dun sa likuran? Lahat ng mga couples na nandito ngayon, Jovi, wala ka pa eh. Ganon din po yung mga flower girls, mga abay. Habang yung ating mga violinists ay tumutugtog, papasok po yung mga couples natin. Mga kapatid, sa linggong ito, bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng Love Sunday, ay gagawin natin ang renewal of wedding vows ng mga couples na narito ngayon. At ating pasalamatan ng Diyos sapagkat siya ang Diyos ng pagmamahal, Diyos na nagkaloob sa ating mga partners sa buhay.
Praise the Lord. Friends, we are gathered together in the sight of God to witness and bless the renewal of marriage vows of these couples. As our Lord Jesus Christ was himself as a guest at the wedding of Cana of Galilee, so through his Spirit, he is with now. Marriage is a gift of God in creation and means of his grace. It is given that a husband and wife may comfort and help each other, living faithfully together in times of need as well as in plenty, in sadness and in joy, in sickness and in health. It is given that with delight and tenderness they may know each other in love. It is given as the foundation of family life, in which children are born and nurtured in accordance with God's will. To this praise and glory, in marriage a couple belong together, and live life in the community. It is a way, life-centered, life created and hallowed by God, that all should honor. Therefore we pray with them that strengthened and guided by God, they may continue to fulfill His purpose for their life together. My dear husband and wives, in presenting yourself here today to renew your marriage vows, you perform an act of faith. This faith can grow and mature and endure, but only if you both determine to make it so. A lasting, growing love is never automatic, nor guaranteed by any ceremony. If you would have the foundation of your union with the love of God and the love that you have of each other, not just at this moment, but for all the days ahead, then cherish the hopes and dreams that you are bringing here today. Resolve that your love will never be blotted out by the commonplace nor obscured by the ordinary in life. Faults will appear where now you find contentment, and wonder can be cherished by the routine of daily life. Devotion and joy and love can grow only if you nurture them together. Stand fast that hope and confidence, believing in Christ in your shared future just as strongly as you believe in yourself and each other today. Only this spirit can you create a partnership that will strengthen and sustain you all the days of your life. The renewal of marriage vows, husband, pwede niyo pong sabihin sa inyo pong asawa. Harap po kayo, mga kapatid. Yan. Yan. Siguro po, yung magkaharap yan. Para kita po ng audience natin, ng ating mga kapatid. Yan. Ang mauuna po ang mga lalaki. Basahin po ninyo at sabihin niyo po sa inyong mga mahal na asawang babae. My Tess, years ago, I pledged my love and commitment to you. I promise to love you, honor you, comfort you, and keep you. I pledge to be by your side in sickness and health, in times of want and of plenty, for better or worse for the rest of our lives. You have all the things, and you have been by my side as we created a family, a home, and a life together. Today, in the presence of God, our family, friends, and of the whole church, I renew my vows to you, pledging my eternal love for you, and eagerly awaiting that you may bring us. Amen. Ngayon naman po yung response po ng wife para po sa kanilang husband. Ray, 24 years ago, I pledged my love and commitment to you. I promise to love you, honor you, comfort, and keep you.
I pledge to be by your side in sickness and in health, in times of want and of plenty, for better or worse, for the rest of our lives. We have had all those things, and you have been by my side as we created a family, a home, and a life together. Today, in the presence of God, our family, friends, and of the whole church, I renew my vows to you, pledging my eternal love for you and eagerly waiting that life may bring us. Amen. The blessing of marriage. May you always remain sweethearts, helpmates, and friends. May your life together be full of kindness and understanding, thoughtfulness and rejoicing. May the years brings you happiness and contentment. May you enter into each other's sorrow with sympathy, into each other's joy with gladness, into each other's hope and with faith and trust, into each other's needs with the sure presence of love, into each other's lives and with enthusiasm and embracing. As I pronounce this morning, mga kapatid, that you have to today reaffirm your life contentment to one another, go forth in love and friendship to the rest of your days. May you seal your vows and confirm your continued commitment and love for each other with kiss. Titignan po natin yun. Ihanda nyo po ang inyong mga camera, mga kapatid. Sila po ay magbibigay po ng isang symbolic of kiss na niririnyo po nila ang kanilang pagmamahal. Magharapan po muli, mga kapatid, sa inyong mga husband and wife. Sige po. Ladies and gentlemen, this is my honor to present to you the husband and wives of Knox United Baptist Church, Ilocano Congregation. Sige po. Pwede po ba natin makita? Okay, 1, 2, ihanda ang mga camera. 3. 1, 2, 3, go! Yes. Let us give clap offering and celebration of their love in the presence of God and this congregation. To God be the glory. Amen. Amen. Mga kapatid, meron po silang renewal ba? Magpipirmahan po sila. Yan. Commitment po. Kanila pong babasahin minsan pa. At ballpen. Mamaya po yung ballpen. Pero babasahin po nila. Sige po. Pwede pong basahin. Thank you, Pastor. Fellow couples, please let us face the congregation. Yung officiating minister dito sa gitna dapat. Dito ka. Okay. For the last, one more time, kiss. Yung nakaharap. Nakuha ba? Kala ko hindi. Congratulations po sa atin. Yung certificate of commitment po, pirma na lang po natin pag-uwi natin. Or di kaya, ipasulat natin ng maganda yung mga pangalan natin, saka natin pirmahan. Meron na po kaming mga pirma dyan, mga pastor. Once more, palapakan po natin lahat mga couples ng Ilocano worship ng Knox. Ang hina naman. Grabe, no? Ako naganap ng palakpak para sa amin. Congratulations po uli. Baka pag-asawa ulit po ngayon. Congratulations.
Maawagan di kiti ushers, parity offering. Paggidanan tayo kakabsat nga idato nagiti love gifts, tithes, pledges, agraman, special offering tayo. Love Sunday special offering. Sabay na po nating ilagay lahat dyan sa ating mga offering baskets. Itet miti datuni Ted mi ken kau Dios datu na panagdayaw When ipay mi ken ka datu na napnuan panagyaman When ipay mi ken ka datu na napnuan ragsak. Kararag tayo, at ito'y Diyos, ay ito'y dato ning kami ipaidakan ka. Dahil ito pong aming maalay sa inyo, Panginoon, pinagkakalob namin naman ito. Upang ang iyong pangalan ay malulhati. Gamitin mo mga ito, Panginoon, upang sa ganon, ay lalo pang lumawak ang iyong pakaharian dito sa mundo. Salamat po sa buhay ng mga anak mo nagkalob sa mga ito. Dalangin ko, lagi mo silang pagpalain, patuloy mo silang basbasan, tugunin ang kanilang mga pangangailangan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Limnedak iti basul, chay na dawelat tahaw, na iremremak idin, ajak makalumaw, ngem tiya puti tahaw, nangeg na tipukaw, manipudi chay danum, binagkatnak, 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 ni Jesus na hayat, binagkatnak, 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 Jesus na hayat binagkatnak. Ited ko amin na pusok, nagserbiken kwa na, agmiagak anaragsak, kantak dayaw na. Tidakkel na ayat na,
ited kut kasayatan, kan kanta ken na ayat panagserbi. Binagkat na ni Jesus na ayat, binagkat na ni Jesus na ayat, binagkat na. Kararag tayo. Agyaman kami unay o Diyos, iti mensayem ka na kami, ti daytoy nga aldaw, daytoy nga oras. Umuna, masapol nga, sukimatan mi ti bagimi, i-review mi ti prayer time mi. May kadwa, masapol mi ti dumagkan ka. Masapul mit dumagkan ka. May katlo, denggan mit ti awis mo kada kami nga agayan. Apo Dios, tulungam sumagtungal may sa kada kami. Tapno maibiyag mi, temensayem kada kami. Salamat po sa inyong hamon sa amin ngayon na i-review namin ang aming mga prayers at mga prayer time. Ganon din, na kami dapat ay makinig sa iyo. At pangatlo, kailangan naming sumunod sa iyong utos na kami magmahalan at matutong magmahal. Dalangin ko, Panginoon, tulungan mong bawat isa sa amin upang sa ganon ay may sa buhay namin ang iyong mga salita at iyong mga hamon sa amin. Ganon din, Jesus, dalangin ko ngayon. Pagpapala para sa lahat ng mga anak mo na kasama namin sa pananabang ito, dito sa sanktuaryo maging sa mga kasama namin sa pagsamba online. Sa mga nangangailangan ng kagalingan, inaangkin namin ang kagalingan sa pamamagitan ng iyong pangalan at kapangyarihan, O Jesus. Sa pamamagitan ng iyong awa, dinudulog namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na may sakit ngayon. Ganon din ang aming katawan na nakakaranas ng sakit. Pagalingin mo kami, O Jesus. Sabi nga ng banal na salita, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami gumaling. By your wounds we are healed. We claim healing, O Jesus. We claim healing. We claim wholeness, O Jesus. We claim wholeness in your name. Sa mga may pinagdaraanan, mga namumroblema, relasyon, pinansya, tugunan mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Ingatan ang mga anak mo bumibiyahe. Ingatan ang bawat isa sa kanilang mga gawain. Muli, pagpapala ang pagkalubong sa kanila. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay ng mga mag-asawa na nag-renew ng kanilang marriage vows. Basbasan mong bawat pamilya na nandito ngayon at pamilya na represent sa pananabang ito dito sa sanktuaryo at sa online. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin pa sa salamat. Amen. Napagada kararwat, awagam ni Jesus, tapno bagkaten naka, manipudjay alun.
isuta puti tao, daluyon nagtulnog. Isut mangisalakan ken manubot. Binagkatnak ni Jesus na hayat. Binagkatnak ni Jesus na hayat. Binagkatnak. Ti parabor ti Apo, madda kumakada kayo, ti pambendisyon ti Diyos, maawat sa baltungan may sagkada tayo. Ti panang salaknib, ti Espiritu Santo, madda kumakada tayo, itakantag na nayon. Amen. Ibendisyon ti Diyos ited na ken ka, para burna ited na't familyam. Ti masakbaya, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos ka na ited na. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig kumati pusom, bendisyon ti Apo.